melhor forma. Yung araw nga ay naisipan nga namin mag-ride papunta nga doon sa may Tagaytay. Dahil nga mag-New Year na ay doon na namin naisip na mag-New Year. Karedy nga namin ng mga gamit ay pumunta na nga kami kagad. Ang daan nga namin ngayon ay dito nga sa may Nueva Ecija. Gamit ko ang motor dito ay yung XR ko nga dahil nga yung Mio Sporty ko ay sobrang napakatakaw nga sa gasolina noon at medyo marami nga kaming dala kaya nga yung XR na lang yung ginamit ko. Doon nga namin naisip na mag-New Year dahil nga gusto nga namin puntahan yung bagong bukas na glass walk doon sa may Batangas. Located nga yon sa may Monte Maria Shrine sa may Lobo, Batangas nga yon. Pagdating nga namin dito sa may Sati ay nagpahinga nga muna kami at nagkape dahil nga medyo malayo-layo na nga rin yung nabiyahe namin mula Santiago. Dahil nga mula kaninang umaga pa nga kami nag-aayos ng gamit saka nag-maintenance pa nga ako ng motor baka nga masiraan kami sa daan para sigurado talaga yung motor natin na walang magiging sira yon para talagang puro biyahe na lang yung gagawin natin at wala na tayong i-repair sa kalsada. Katapos nga ng 5 minuto ay nakarating na nga kami sa may San Jose, Nueva Vizcaya. Nueva Ecija pala, doon na ulit kami nagpahinga. Magkakape lang muna kami dito para maayos na hindi na kami masyadong antukin mamaya sa daan. Pagkakita ko nga ng puto sa may mesa ay nilayo ko baka nga maubos ko to mamaya. Pagkatapos nga namin kumain ng only rice ay umalis na nga kagad kami dito para nga makarating na kami sa pupuntahan namin dahil maya lang ay talagang traffic na nga sigurado yon. Dahil 31 nga ngayon ay talagang disperas nga ng bagong taon kaya siguradong marami nga yung mamamalengke ngayon sa mga palengke nila at baka matraffic kami mamaya madaling araw pa lang. Dahil nga yung mga Pinoy ay talagang maaga nga sila mamalengke, hindi kagaya nung nasa Canada ako talagang kahit tanghali pwede lang. Kung gusto nyo nga rin pumunta ng Tagaytay sa Batangas ay maliit lang naman yung budget doon at saka malapit lang naman. Dahil yung naubos ko ang gasolina sa pagpunta doon ay ang full tank lang naman ng motor ko, yung capacity nga nung tangke noon ay 12 liters lang naman kaya abot na yon hanggang doon sa may Tagaytay. Full tank nga noon ay halagang 550 pesos lang, saktong-sakto na yon. Kaya nga kung gusto mo makatipid tulak mo na lang din yung motor mo para hindi masyadong kumonsumo ng gasolina. Nga lang napupuntahan mo papuntang Tagaytay ay una nga sa may monumento ka lang papasok tapos didiretso ka na dito sa may Chinatown sa may Binondo. Naman maliligaw basta sundan mo lang yung Google Map dahil hindi ka naman nililigaw noon, talagang accurate nga yon. Basta pag nadaanan mo tong tulay na to ay malapit ka na nga. Sa medyo mag-ingat-ingat ka nga lang dito sa kalsada dahil nga mabibilis talaga sasakyan dito, talagang dapat nasa tabi ka lang din palagi. Kaya nga yung mga taga norte na gustong magpunta ng Tagaytay talagang kayang-kaya nyo naman to drive-in dahil nung unang punta ko dito hindi naman ako marunong dito, hindi ko naman kabisado yung daan na to. Hanggang nag-Google Map lang din ako para malaman kung saan talaga papunta yung pupuntahan ko na yon. Inabot na nga kami ng umaga nung nakarating nga kami dito sa may Tagaytay dahil sobrang aga nga ay magkakape muna kami dito sa may McDo dahil nga maganda yung view dito kapag ka umaga. Halata mo naman sa mukha namin yung pagod sa kapuyat pero sobrang saya naman dahil nga sobrang sulit nga ng view mo dito na makikita. Kumakain ka nga dito ng manok na matigas ay makikita mo nga yung bulkan dun sa may baba, yun nga yung Taal Volcano. Hanggang enjoy na nga lang namin yung pagkain dyan dahil nga sobrang pagod na nga kami at mamaya itutulog na nga lang namin to na maghapon. Yung itsura ko nga dyan ay talagang halatang hindi pa pagod dyan, talagang parang sobrang lakas pa niyan, kumakain pa ng kanin kaya lang di ko na nga kaya mag-extra rice dahil nga sobrang busog na nga ako sa pagkain, kakahinto nga namin sa mga kainan. Ang ganda nga rin nung camera na gamit natin dito dahil kay Boss Mark nga to, talagang naging instant nga sa akin to, talagang ito nga yung camera na Instant 360 X5. Katapos nga namin kumain ay bumaba na nga kagad kami, punta nga sa may parking para nga kunin yung motor ko na Ducati. Ang dinadalaw na nga kami ng puyat dito, kailangan na namin itulog to para hapon makagala pa kami dahil bukas siguradong maraming tao. Katapos nga namin makatulog at makapagpahinga ay lumabas na nga agad kami, hindi na kami nagsayang ng oras at araw at panahon at sobrang sipag nga namin gumala. Punta na nga kagad kami sa may Tagaytay at magkakape ulit kami dahil kape lang ng kape habang hindi ka pa nagpapalpitate. Sobrang sarap nga gumala dito sa Tagaytay dahil nga yung klima dito ay hindi ganun sobra kalamig at hindi rin ganun kainit.
mainit. Malamig pa rin talaga sa Baguio pero mas okay na to dahil nga hindi ka masyadong tatamarin na gumala dahil nga hindi mo na kailangan mag-jacket dito. Kahit t-shirt lang ay okay na, saka sobrang ganda na ng simoy ng hangin dito, sobrang lamig pa. Nuto lang din naman yung layo namin mula dun sa may bahay ng ate ko papunta nga sa may SB at gusto nga namin ma-experience doon dahil nga sobrang ganda nga nung place na yon. Hanggang habang nagkakape ka nga at kumakain ka nga ng tinapay doon ay talagang napakaganda ng view na tinitignan mo. Parkingan naman dito ng mga big bike, pwede mo nga ilagay doon sa may gilid. Talagang sobrang puro kotse nga yung mga nagpaparking dito pero meron din naman nakalaan para sa mga motor. Pagpasok mo nga dito ay siguraduhin mo nga nakakambyo yung motor mo kaya nga naka-handbrake kasi nga medyo pababa nga yan. Pagpasok nga namin doon, pumila lang kami saglit para makabili lang kami ng pagkain namin pero merienda lang naman to, parang tinga ko lang to sa ngipin. Dahil nga sobrang sarap niya talaga kaya lang medyo mahal din talaga. Syempre alam mo naman tayo medyo mahirap lang. Pag nagkakape nga kami at nagme-merienda dito ay tamang kwentuhan lang kami sa mga gagawin namin at saka yung mga pupuntahan namin sa susunod na araw. Habang tignan mo naman di na nga kami nagkwentuhan kapag ganito nga yung view mong makikita. Sobrang ganda nga talaga dito at napakadami rin tao. Kung plano mo nga magpunta dito ay huwag ka na nga mag-isip. Pumunta ka na kagad. Ngayon na, bumangon ka na dyan at magbihes. Tara na. Yung view dito at nahiya na nga rin ako mag-video doon sa taas dahil hindi pa naman tayo full build na vlogger. Kaya dahan-dahan lang muna. Ganitong video lang muna. Susunod na lang tayo magbibideo ng buo talaga. Ito na nga yung loob ng SB. Meron pa nga silang mga Christmas tree dito. Saka ito na nga, palabas na nga kami. Anong guard sa akin, magpa-picture daw siya dahil nga sikat daw akong vlogger. Joke lang yon. Ito na nga, palabas na nga kami at babalikan ko na nga yung big bike kong nakaparking doon. Sakto, maggagabi na rin naman, magpapahinga na kami at uuwi. Binengkungan ko na nga tong bengkungan ng SB dito para nga surbol na surbol talaga habang palabas kami. Paglabas mo nga dyan, ay bibigay mo lang naman yung parking ticket mo. Wala namang bayad yon, libre lang yon. Basta wag ka lang lumagpas ng 2 oras. Sobrang ganda nga ng daan dito ay talagang bebengkungan mo nga yung bawat kalsada dito. Kaya kung ikaw mahilig ka nga bumengko-bengkong ay magpunta ka na nga dito dahil malamig na, wala pang traffic. Botar melhor forma.